Ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila. Yung iba sabi triple pa. Grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge may charge na, tapos sa double up pa sa system loss, tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng nabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po meron po tayong balita na bibigyan po natin ng reaction. Ito po ay tungkol sa yung kumakalat o yung viral na sobrang paniningil ng Meralco, no? So, ang Meralco ngayon ay ginikisa po ngayon sa dito sa Senado at ito nga po yung bibigyan natin reaction. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin po natin. Aming report sa amin, hindi lang sa social media, kundi direktang daing, na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila. Yung iba sabi triple pa. Looking at the rates archive of Meralco, generation cost apparently increased 765 in February to 840, an increase of 75 centavos. Bakit? Yan ang tanong. Bakit lumobo? No? Tingnan natin ha. Generation na to, hindi na ito fuel and so on, or even forex. Generation cost, but lumobo? Yung sa generation cost po, affected din po yan ng, especially for the April generation charge. Ang pinakamalaking factor was the depreciation of the peso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsume po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. So ngayon, sinisingil nila yun sa paggalaw ng rate ng peso, no? Dati sinasabi nila mandated by law, no? Parang scam na to nangyayari. Imported din sa malampaya, kahit sinasabing indigenous source. Indigenous po siya, kaya lang yung presyo po niya is in dollars po. Yung isa pang sinasabi niyo, lumaki yung transmission cost from 123 to an increase of 23 centavos. Bakit yung transmission nadagdagan din? Ang pinakamalaki nagpapagalaw po ngayon ng transmission cost ay ang cost of ancillary charges. So of ito what? po yung Sorry? Ang tawag po yan ancillary charge. Ito po yung ancillary mga charges. Opo, ito po yung mga backup power generators that NGCP pays. Bakit lalaki? Hindi pa naman ginagamit. Di ba naka-standby lang naman yan. Di pa ginagamit. Bakit kinokobra na sa consumer? So unfortunately, ma'am, I'm not in a position to describe exactly what happened dun sa ancillary cost. Ayan na po, hindi na po maipaliwanag. Pero bakit siya nandyan? Dapat ready siya dyan At ang dami nilang charges, no? Yung ancillary charges na yan, hindi pa yan nakadeclare dun sa, bukod sa mga charges na nandun sa, makikita natin sa Meralco bill, itong ancillary charges, wala pa ho yan. Kasama pa lang yan sa generation charge. No? Basta-basta na lang, Basta-basta na lang magkakarga ng charges. Just received the bills from NGCP and maybe... Kaya hinihingi ko nga na i-breakdown to kasi nakakapagtaka Tapos may system loss charges. Bakit dumami ba yung systems loss? Yung system Bakit loss... naman magiging less efficient? Suddenly, sa loob ng isang buwan, 10% increase. May pilferage ba kayo? Lumaganap ba yung pilferage nung uminit ang panahon? Di ko magets Yung system loss po, dalawa pa yung component niyan. Yung kilowatt hours na nawala, pati yung presyo po ng kilowatt hours na yon. Yung nawala ng kilowatt hours, hindi ho lumaki yun. Ang lumaki po yung presyo ng kilowatt hours. Yung presyo ng kilowatt hours, nakabase po yun sa generation at transmission cost. So every time tumaas o bumaba yung generation at transmission charge. Oy, grabe naman. Patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos sa double up pa sa system loss. Tapos yung ancillary charges. Diba?
may transmission, doon sa may kilowatt hours may charges. Pumaloob pa yung transmission cost. Ibig sabihin, ito pala sa generation charge, meron na rin transmission cost. Pero may sinasabi pa siyang ancillary doon sa transmission cost. At meron pang sinisingil na transmission cost. Scam na yung ginagawa ng Meralco. Na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din, parang nawiwili kayo sa kadadagdag. At when VAT is calculated, kasama rin system loss at yung iba't iba pang sinasabi ninyo, yung transmission, ancillary, etc. Yes po, Madam Chair. Computed lahat yan sa VAT? Meron pong VAT component, per bill component, except for a few na sabi ng BIR, hindi kasama sa VAT base. So, anong masasabi natin sa mga nagrereklamo? Baka naman pwedeng sumagot din ang ERC o kung sino man dyan sa sa DOE. Ano masasabi natin sa mga dumadaing, mga households that are recording triple their electric consumption and their bills at a time when electricity sales actually decline? Ang realidad, ang sinasabi lagi ng Meralco ay lumolobo ang konsumo kapag tag-init. Pero pag tinignan ko to, from February to April, lumiit nga yung konsumo From 2.711 billion kilowatts, naging 2.644 billion kilowatts. It hardly supports the idea that higher consumption occurred in the summer. So, what's going on? Can we have ERC perhaps explain? Because it's not just Meralco under the gun here. Yung NEEC sa Nueva Ecija, yung iba't iba pang mga co-op, pare-pareho rin na nagsilobo ang kanilang billing. Yes, Mr. Chair, and we state for a fact that yung mga singil generally nagsipagtaasan brought about by the increase doon sa pinakamalaking component, which is the generation charge. And as mentioned, because yung transmission charge natin, nakabundle pa dyan yung cost ng ancillary service. So pagka mayroong increase sa generation cost or sa ancillary service, nagkakaroon din ng increase sa transmission. Insofar as the regulated rates, yung distribution wheeling mismo at saka yung transmission wheeling mismo, hindi po masyadong gumagalaw yan kasi yan ay depende doon sa rate approval na ibinigay ng ERC after a Sabi mo hindi gumagalaw pero lumulobo nga Kaya po, yung mga component po na gumagalaw buwan-buwan tulad ng generation. O yung generation. Yun po. O yung sinabi na ninyo, pati sinabi ninyo, yung transmission, okay. Opo, tapos po dahil nakabase yung VAT doon sa total na generation cost, doon po na-apply yung VAT. Kaya kung tataas yung generation cost, tataas din yung VAT on generation. Pero bakit Kaya may sinisingil na pong VAT doon sa nakaseparate niya, makikita natin Ngayon, ang pinag-uusapan pa lang dito, generation. Ngayon, isinisingit niya yung VAT. Generation pa lang po yung pinag-uusapan dito. So, ibig sabihin, doon pa lang sa generation, sinama na nila yung VAT. Ngayon, itong 12% VAT naman, nakaseparate pa doon sa singilan. No? In fact, sa Meralco lang po nangyayari to. Sabihin na natin tumaas yung, kunyari sa Batangas, Batelec, o yung nagsusupply ng kuryente doon sa parting norte na hindi sakop ni Meralco. Bakit sila hindi naman nagkaroon ng mga ganitong charges? No? Wala silang parang tinatawag na system loss. No? Actually, regarding doon sa system loss, kumbaga, sistemang nawala. Bakit ang taong bayan ng kumakarga niyan? Problema yan ng Meralco. Bakit sisingilin nila sa taong bayan yung mga nawalang sistema na yan? Di ba dapat problema nila yan? Kung paano ma-resolve yan? Kung hindi nila ma-resolve, sila dapat ang mag-aabono niya. Yung system loss. At bakit minandato ng batas yan? Yung bang batas na nag-mandate dyan para payagan, nakinabang ba yun? Nakinabang ba sila? Dito sa Meralco, sa ginagawa, dito nakikinabang ba yung, bakit hindi pinag-aralan ng batas to?
Sayang naman yung mga nag-aral ng batas para ipasa yan, no? Yung mga nag-aaral ng batas, bakit pinayagan niya? At ngayon, kino-question. Sino ang nag-aproba dyan? Dapat yon imbestigahan din. Baka mamaya, nakikinabang sila. Sige, tuloy po natin. Naman sa triplet, sobra-sobra naman. At saka ano ba ang magagawa ng ERC para mabawasan naman ito? Pwede ba tanggalin na muna yung mga systems loss? Hindi naman nadagdagan yan. Pati yung transmission cost, hindi naman totoong nadagdagan yan. Can you just keep it down? Yes po, over the years na ipapawala po natin yung rate cap, which is the allowable I'm system loss. talking about the present crisis that we are confronting. Para makatulong lang naman. Doon po sa mga pag-mitigate, nagkaroon na natin po tayo ng mga rate actions tulad po sa Meralco to accelerate yung implementation ng kanilang refund to at least realize an additional rate reduction that can offset yung pagtaas po ng kanilang generation charge. Meron bang na rate reduction na Meralco or other co-op? Yes po, pagdating doon sa accelerated na Kailan? Saan? that will take effect po starting this next billing. Inihabol po talaga namin yung decision dyan ng How much can Commission. you look forward to? Pagdating po sa mga residential customers, may mga karagdagan around 20 centavos, 22 centavos para po lalo pa yung mga Anong tawag yan? Reduction na yan. Opo, that is a separate line item na rate reduction because of the refund award based. Actually, yung refund, hindi yan napapakinabangan no? Hindi nararamdaman ng taong bayan. Ilang beses nag-refund yung Meralco, hindi nararamdaman Mas malaki pa rin yung sasabihin nila, kahit nag-refund, bakit walang hindi naramdaman? Kasi lumobo. Tapos ni-refund na lang. Ang ginagawa nilang tanga yung taong bayan. Malamang meron ditong may corruption dito sa billing ng Meralco. No? Parang scam to talaga, no? Kasi wala kang magagawa, wala kang choice kundi sa kanila ka kukuha ng kuryente. Kaya lahat ng charges kaya nilang tawag dito, idagdag dun sa wala kang magagawa tapos sasabihin mandated by law. 'Di ba? Higanteng kumpanya kasi sila. So dapat talaga to pinakikialaman ng gobyerno. 'Di ba? So, by the way, no, medyo lumalalim yung usapan dyan, hindi na natin tatapusin. At least, pinaalam natin sa inyo na ina-actionan ito ng gobyerno sa ngayon. At sana, magkaroon ng bunga dito sa mga investigasyon na to. At sana rin, hindi ito yung pantakip lang doon sa nakaraang korupsyon sa DPWH. Baka mamaya tinatakpan lang nila. So, etong sa Meralco na to, tanong na lang, no? Dati wala naman yung mga charges na yan, pero gumana, umusad ang bayan natin. No, wala nga yung VAT dati, yung 12% VAT, umuusad yung bayan natin. Pero ngayon, dahil ba nakasanayan na, at malaking abono kay Meralco, hindi na kaya, hindi natatakbo yung Meralco dahil tatanggalin yung mga charges na yan. Ba't dati naman gumagana? Bakit ngayon? Ano bang pagkakaiba ng dati? No? Na meron naman transmission charge, meron namang mga gano'n kasi na-privatize na yan. Pero wala yung mga charges na yan. No? Actually, yung 12% VAT, kay Arroyo po yan. Gloria Macapagal Arroyo, 2006 po nagkaroon yan. Dahil nagkaroon ng crisis doon sa, kaya para isalo, para ipangsalo doon sa generation na yan, nilagay yung 12% VAT. Pero nakabawi na naman Bakit? Dapat siguro tanggalin na yan, VAT na yan. Sobrang bawi na po. Ang mayaman, lalong yumayaman. Isabi nga nila, ang pagbebenta ng kuryente, wala pong lugi yan. Hindi yan kailan nalugi. At lalo pa nga silang yumaman, at yumaman, at yumaman, at yumaman. Yan ay dahil sa mga charges na scam. Sa tingin ko, yun lang ang reaction ko sa malayang salita. Dapat talaga yan, imbestigahan mo maigi. So, hanggang dito na lang po. Ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.